Cellbox. Si Callie Rain Aficionado, 24 na taong gulang at anak ng isang business tycoon. Maganda subalit maarte, mata pobre at matapang na babae. Really? Ang lawak pa nga ng ngiti mo matapos mong hawakan ng puwet ko. Ang kapal talaga ng mukha mo eh. Hindi mo ba ako kilala ha? Ako si Callie Aficionado and Callie means queen. Si Andres Salvi sa kabilang banda, 25 taong gulang, ay isang engineer, simple at pasensyosong lalaki. Totoo naman ang sinabi ko. Meron ka ng engagement ring. Nag-propose pa nga ako sa'yo kagabi. Dapat lang nasabihin ko yon. Kesa naman akuin kita kahit hindi naman totoo. Ano ang gagawin ni Callie kapag nalaman niyang ipapakasal siya sa lalaking ayaw niya? Tatakbuhan ba niya o haharapin at pahihirapan niya? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Maid! Nasa na bang fresh orange juice na sinabi ko? Sigaw ni Callie. Kasalukuyan siyang nasa swimming pool area at nagsisunbathing. Ma'am, sinong maid po bang tinutukoy ninyo? 10 po kasi kaming nandito. Nag-aabang sa pangalan na sasambitin nyo. Alam niyo yun? Parang raffle ba? Sagot pa ni Nora, isa sa mga maid at nasa edad 30. Mabilis na tinanggal ni Callie ang suot niyang sunglasses at masamang tinignan ng 10 maid na nakahilera sa likod niya. Mga bobita! Kailangan ko pa bang magsabi kung sinong maid ang uutusan ko? Kanina ko pa hinihingi ang orange juice. Hindi niyo pa pala ginagawa. Oh my God! Magkaka-wrinkles ako sa inyong lahat! Galit na asik nito sa mga maid. Ako na po, ma'am. Wika naman ni Gemma, nasa edad 28. Bilisan mo! Mamatay na ako rito sa uhaw! Si Callie Aficionado, 24 na taong gulang ay anak ng isang sikat na business tycoon na si Hugo Aficionado, may-ari ng isang perfume company. Kakagraduate pa lang niya sa kursong chemistry major dahil gusto niyang gumawa rin ng mga perfumes katulad ng kaniyang ama. Ngunit si Callie ay isang maarte, mata pobre at matapang na babae. Nasanay na ang kanilang mga tauhan sa kanya, kaya naman ay hinahabaan lang nito ang mga pasensya nila. May tangkad na 5'7" si Callie. Para siyang isang modelo sa sikat na magazine dahil sa porselana nitong balat. Saktong kapal lang ng kilay, mahaba at kurbadong mga pilik mata at kulay light brown na mga mata. Sexy rin ito at halatang inaalagaan ang kaniyang sarilit katawan. Wala nang ina si Callie dahil namatay ito nang ipinanganak siya. Hindi na rin nag-asawa pa ulit ang kaniyang ama dahil walang makakapantay sa kaniyang ina. Ma'am, ito na po ang fresh orange juice niyo. Saad ni Gemma sa kanya nang bumalik ito. Diretsong kinuha ni Callie ang baso nang hindi tinitignan ang laman nito at mabilis na ininom. Subalit, napaubos siya dahil sa sobrang asim nito. Ano ba to? Bakit ang asim-asim nito? Di ba ang sabi niyo po fresh lemon juice? Napapikit si Callie sa kanyang narinig. Inis siyang tumingin kay Gemma habang hawak-hawak ang baso. Anong fresh lemon juice? Orange juice ang sinabi ko! Orange juice! Inis na tura niya. Ma'am, hindi niyo po ba alam na may pagkabingi po si Gemma eh? Sabat ni Celia, nasa edad 30 at isa sa mga maid. Ano? May pagkabingi naman pala to eh. Bakit siyang pinagawa niyo sa utos ko? Alam niyo bang gusto kong magpahinga ngayong araw? Gusto ko nang walang stress pero anong ginagawa niyo? Sinisira niyo ang araw ko. Imbiyerno na si Callie sa mga maid nila. Naiinis pa siya dahil hindi ito mabilis kumilos. Sorry po ma'am, gagawa na lang po ako ulit. Apple juice.
Malakas na sumigaw si Khaleesi at umalingaw-ngaw ito sa buong mansyon. Hindi na nagtaka ang mga taong nagtatrabaho doon dahil alam na nila kung bakit. Sakto namang dumating si Hugo, ang ama ni Khaleesi mula sa isang business trip, at ang sigaw ng dalaga ang bumunga dito. Khaleesi, bakit umaalingaw na naman ang boses mo sa buong mansyon? Sino bang hindi sisigaw? Ang bobobo ng mga maid natin. Can you imagine? Humingi ako ng fresh orange juice kanina, pero hindi nila ginawa kasi nag-aantay silang tawagin kong pangalan nila na para daw parang raffle draw. And si Gemma naman, lemon juice ang binigay sa akin. Ang asim-asim pa, Daddy. Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa ng juice mo? At isa pa, ginamit mo pang 10 maid habang nagsasunbathing ka. Hindi makapaniwalang tumingin si Khaleesi sa kaniyang ama. Daddy, baka nakakalimutan mong sinasahuran natin ng mga maids kaya kailangan ko ang mga serbisyo nila. Khaleesi, ako ang nagpapasahod sa mga maids natin. Kakagraduate mo pa nga lang. Kahit na, aficionado ako, kaya dapat lang nautusan ko sila. Oo siya, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Alam ko namang hindi ka magpapatalo. At isa pa, sinasabi ko na sa'yo noon pa, importante ang manners, Khaleesi. It costs nothing to be kind, anak. Iba sila sa atin, Daddy. Mayaman tayo. Sila mga hampas lupa lang. They deserve to be treated like nothing. Mataring na sagot niya. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo, anak. Balang araw, matututunan mo rin ang kahalagahan ng kabaitan. Magpapahinga muna ako at magpakabait ka rito sa mga tauhan natin. Please lang. Walang nagawa si Khaleesi kundi ang tumango na lang. Nakakainis talaga. Bakit ba kailangan kong maging mabait sa mga mahihirap? Magkaiba kami. Magkaiba. Inis na turan ni Khaleesi. Umakyat na lang siya sa kaniyang kwarto at doon na nagpasyang magpahinga. Nang gumabi, ay nagpunta siya sa bar na pagmamay-ahari ng kaniyang magkasintahang kaibigan na sina Melchor at Zarina. Khaleesi, butit nakapunta ka rito. Masayang bati ni Zarina sa kaniya nang papasok siya sa bar. Of course, bakit naman hindi? At isa pa, I really need to unwind and enjoy this night. Alam mo bang nasira ang mood ko kanina? Buti na lang pala't inaya kita rito sa bar namin. So ano, let's enjoy this night? Nagsidatingan pa ang mga ibang kaibigan na Khaleesi. In-enjoy nila ang gabi at nagsasayaw sa nakakaindak na tugtog. May hawak na basong tekila si Khaleesi at sumasayaw pa nang napatigil siya dahil may nanghipo sa pang-upo niya. Nang lumingon siya sa kaniyang likod, ay nakita niya ang lalaking ngumingiti pa sa mga kaibigan nito. Kaya naman ay malakas niya itong sinampal sa muka. Ang kapal ng mukha mo? Bastos ka? Bakit mo hinahawakan ng puwet ko, ha? Bintang pa niya rito. Ang lalaking sinampal ni Khaleesi ay si Andres Salvi, 25 taong gulang, kaibigan nito ni Melchor, isa sa may-ari ng bar. Ito ay isang civil engineer. May tangkad itong 5'9" at masasabing isa itong TDH. Tall, dark, and handsome. Nakakabighani ang kaniyang mga mapuputing ngipin at magandang ngiti. Para siyang si Prince Naveen sa pelikulang Frog Prince. Kaya naman ay maraming babae ang nahuhumaling sa kanya. Sorry miss, pero hindi ko hinawakan ang puwet mo. Sagot ni Andres habang nakatitig kay Khaleesi. Higit pa ron ay nahuhumaling siya sa mabangong pabango nito. Really? Ang lawak pa nga ng ngiti mo pagkatapos mong mahawakan ng puwet ko. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi mo ba ako kilala, ha? Ako si Khaleesi Aficionado and Khaleesi means queen. Napatigil si Andres dahil pamilyar siya sa apelyido ng dalaga. Dumaan lang naman ako sa likod niya. Nabintangan pa talaga. Bulong ni Andres sa sarili. Anong sinasabi mo, ha? Are you cursing me? No, miss. Hindi ako ganyang tao. Feeling inosente? Hindi pa rin makapaniwala si Andres
sa paratang ng babae sa kanya. Lalo na't ito ang unang beses na pumasok siya sa isang bar. Nakagat din niya ang kaniyang ibabang labi dahil humapdi ang kaniyang pisngi dahil sa lakas ng sampal nito. Isusumbong kita sa daddy ko. Ang bastos-bastos mo. Hindi ka na nga gwapo. Ang bastos mo pa. Malditang asik nito sa kanya. Hindi siya nakapagsalita dahil nabighani siya sa ganda ng dalaga kahit na masungit at maldita ito sa kanya. At isa pa, ipapakulong kita for harassing me. Banta ulit nito. Mabuti na lang at biglang dumating si Melchor. Kali, anong nangyayari dito? Andres? Naguguluhang tinignan ni Kali si Melchor. Kilala mo tong bastos, pangit at dukhang ito, Melchor? Kaibigan ko siya, Kali. Ano bang nangyari dito at parang galit ka yata? Pinagbintangan niya ako, bro, na nanghipo daw ko ng puwet niya. Pero hindi ko naman ginawa yun. Anong hindi mo ginawa? Nagsinungaling ka pa. Kitang-kita naman na hinawakan mo ang puwet ko. Kalisi, kilala ko si Andres. Hindi siya ganyang lalaki. He's even a gentleman. Kung gusto mo, i-check pa natin ang CCTV. Ayoko, at hindi ako naniniwalang hindi siyang gumawa nun. Bro, sorry. Hindi ko alam na ganito pala sa bar. May namimintang kahit hindi naman niya nakita na ako palang gumawa nun. Shut up! Aalis na lang kami, Kali. I'm sorry. Galit pa rin na nakatingin si Kalisi kay Andres. Subalit bago pa ito makaalis, ay humingi siya ng tawa dito. I'm sorry talaga, miss. For the last time, hindi ako nanghipo sa'yo. At umalis na siya kasama si Melchor. Sinundan ni Kalisi ng masamang tingin si Andres hanggang sa nakasama na nito ang mga kaibigan niya. Buisit na taong yun? Buisit? Akala ko pa naman mai-enjoy ko ang gabi ko. Klarong-klaro rin sa mukha na mahirap. Ang baduy pang manamit. Yuck! Wika pa niya habang nakatingin kay Andres. Lumipas ang araw ay tila naging maganda na ang mga araw ni Kalisi. Panay kasi siya shopping. Hindi napapagod sa pamimili ng sandamakmak na branded na mga damit, sapatos, makeup, at iba pang kagamitan. Kali, naalala mo bang sinabi ko sa'yo noon about getting married to someone I know? Kasalukuyang kumakain ng hapunan, sinakalisi nang bigla siyang tanungin ng kaniyang ama. Yes, Dad. Wala namang kaso sa akin yun. Alam ko namang anak mayaman ang ipapakasal mo sa akin. Kaswal na sagot niya dito. Nung malapit ng graduate si Kalisi, ay binanggit ng kaniyang ama ang tungkol sa pagpapakasal niya. Wala siyang reklamo dito dahil alam naman niyang iaanal rin niya ito kalaunan. Thank you, anak. Huwag kang mag-alala. Makikilala mo siya bukas. Ngumiti lang si Kalisi sa kanyang ama. Hindi siya excited pero may pakinaman siya kung anong lalaki ang ipapakasal ng kaniyang ama sa kanya. Pero Daddy, bakit mo ba ako gustong ipakasal sa lalaking gusto mo? Dahil hindi na ako bumabata pa, anak. I'm getting older at gusto kong may mag-aalaga sa'yo kapag nawala na ako. Daddy, bakit mo sinasabi yan? Ang lusog-lusog mo pa kaya? Itigil mo na nga yan. At isa pa, kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Sorry honey, pero hindi kita mapagkakatiwalaan dyan. Mukhang hindi mo pa nga alam kung ano ang totoong buhay. Paano kapag naghirap ka? How will you able to survive? Impossible, Daddy. Hindi ako maghihirap. Hindi tayo maghihirap. Aaralin ko kung paano magpatakbo ng kumpanya. Gagawa ko ng mga mababangong perfumes. Mana kaya ako sa'yo? Napangiti si Yugo sa dalaga. Kahit papano'y may namana si Kalisi dito. At yun na yung paggawa ng mga perfumes, kaya naging chemistry major ito. Kaya wag mo na yung babanggitin ulit, Daddy, okay? Magtatampo talaga ako sa'yo kapag narinig ko pa ulit yun. Okay, honey. Hi. Namiss ko tuloy ang mama mo habang tinititigan kita. Daddy? Sa tuwing binabanggit ni Yugo ang ina niya, ay hindi niya maiwasang maluha.
Magaganda kasi ang mga kinukwento ni Yugo sa kanya tungkol kay Queenie. Kaya naman ay nanghihinayang siya dahil hindi niya ito nakita at nakasama habang lumalaki siya. Hanggang sa mga litrato lang siya. Sorry anak, kumain na tayo ulit. Nakangiting tanong ni Yugo. Ngumiti naman siya sa kaniyang ama at pinagpatuloy ng pagkain. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng hapon ay naligo na si Calici. Halos 1 oras pa siyang naligo para lang maging sobrang fresh. Nang matapos ay kinuha niya ang mamahaling dress na binili pa niya sa Paris. Sino ba ang tatanggi sa isang katulad ko? Tignan mo naman ang reynang ito. Saad pa niya habang nakatingin sa salamin. Para sa akin talagang damit na to. Perfect na perfect sa akin. Sinimula na rin niyang lagyan ng kolorete ang kaniyang muka. Gusto niyang natural at fresh look kaya naman ay konting makeup lang ang nilagay sa mukha niya. Sakto namang dumating ang kanilang maid na si Nora. Ma'am Calici, pinapababa na po kayo ni Sir Yugo. Sabi nito, sabay labas ng kaniyang kwarto. Okay. Sagot niya habang naglalagay ng pabango. Nang matapos ay ngumiti pa siya bago lumabas ng kaniyang kwarto. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan at malawak na ngumiti. Ngunit naglaho yun nang makita niya ang lalaking kasama ng kaniyang ama. Why are you here? Bungad niya dito. Anak, this is Andres Salvi, ang mapapangasawa mo. Nakangiting sad ni Yugo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Calici at bigla siyang nabingi sa narinig. What? Oh my God! Tubig! Kailangan ko ng tubig! Sigaw pa niya. Mabilis namang lumapit si Gemma sa kanya, dala-dala ang isang malamig na baso ng tubig. Ulitin mo nga sinabi mo, Daddy? Utos pa nito matapos uminom. Andres Salvi, ang laking pakakasalan mo. Nanlambot ang mga tuhod ni Calici at halos mahimatay pa siya sa sinabi ulit ng kanyang ama, kaya naman ay mabilis siyang inalalayan ni Andres. Bitawan mo nga ako, huwag mo kong hawakan. Saway pa niya rito dahilan para bitawan na siya nito. Calici, bakit ka ganyan sa bisita natin? Ipapakilala pa kita sa kanya. Hindi na kailangan, Daddy, kasi kilala na niya ako. Nagkakilala na kami noon. Malawak na ngumiti si Yugo sa kanyang anak. Talaga ba? Mabuti naman kung ganon. Pero Andres, ito ang nag-iisang anak ko. Calici Rain Aficionado. Tumango si Andres sa ama niya habang siya naman ay nakatingin ng masama dito. Daddy, bakit? Bakit siya? Bakit ang hampas lupang yan? Hindi mo ba alam kung anong ginawa niya sa akin sa bar ni Nazarina? Hinawakan niya ang puwet ko. Hinipuan niya ako. Sir, hindi po yan totoo. Hindi ko po kayang gawin ang bintang ni Ma'am Calici. Anong hindi? Hindi ka talaga aamin? Daddy, akala ko ba anak ng mayaman ang ipapakasal mo sa akin? Hindi ako makapaniwalang sa kanya pa. Saan mo ba napulot to? Inis na sambit niya. Calici, lower your voice. Hindi mo naman kailangang sumigaw. Si Andres ay mabait at matalino kong scholar noon. At ngayon, isa na siyang licensed engineer. At isa pa, hindi rin ako naniniwala na magagawa ni Andres ang bintang mo, anak. Hindi makapaniwalang tumingin si Calici sa kaniyang ama. Mas pinapaniwalaan mo siya kaysa sa akin, anak mo? Daddy, why? Ito po ang kuha ng CCTV sa loob ng bar ni na Melchor. Sir, kinuha ko na po kasi hindi po ako mapakali nung gabing nagkita kami ni Ma'am Calici. Lalo na sa bintang niya na hindi ko naman po ginawa. Ipinakita ni Andres kay Yugo ang cellphone nito at maingat na tinignan ang footage. Napakasipsip. Pinaaral lang naman ni Daddy. Akala mo na kung sino? Naiinis na bulong ni Calici sa sarili. Tama si Andres, anak. Hindi siyang nanghipo sa'yo. Kitang-kita rito sa CCTV. Tignan mo. Subalit humindi siya rito at nanatiling
cross pa rin ang kaniyang mga braso. Siya man o hindi, tapos na yung dad. At ngayon, ipapakilala mo siya sa akin na siyang pakakasalan ko? Yes, at simula ngayon, dito natitira si Andres. Nanlaki ang mga mata ni Calici habang sinasalin ng tingin kina Hugo at Andres. Ano? Hindi pwede! Hindi pwede! Bakit dito pa? Upang kilalanin niyo ang isa't isa, anak. Paano kapag ayoko? Paano kapag hindi ako pumayag? Bakit ba kasi yan pang napili niyong ipakasal sa akin? Kapag hindi ka pumayag, grounded ka buong taon. At kung sinabi ko yan, mangyayari talaga yan. Subukan mo lang. Napairap ng maraming beses si Calici. Alam niyang yun ang sasabihin ng kaniyang ama sa kanya. Ah! Kainis! Sigaw pa niya at umalingaw-ngaw ito sa buong mansyon. Napapikit sina Andres at Hugo dahil sa lakas ng sigaw niya habang tinitignan ng matalim si Andres. Gusto ko ring magsama kayo sa iisang kwarto para mas masaya. Kailan pa naging masaya ito para sa'yo, Daddy? Inis na tanong niya rito. Ako ang masusunod at saka hayaan mo na ako, anak. Para sa'yo ang ginagawa ko. Maasahan ba kita, Andres? Tinignan ni Andres si Hugo, tsaka ito tumango dito. Copy po, sir. Ay sus, wag mo na akong tawaging sir. Dad na lang o di kaya ay papa. Excuse me? Nandito pa ako. Natawa ang ama ni Calici sa sinabi niya. Alam ko, anak. Kain na tayo. Aya pa nito sa kanila ni Andres. Wala ho akong gana. Hindi interesadong sagot nito sa ama. Hindi pwede. Kakain na tayo. Bilis! Hinawakan ni Hugo ang kaniyang kamay kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang sumama na dito. Nakasunod lang si Andres sa kanila at umupo na rin sa silya nang makarating sila sa hapag. Magkatapat sila ni Andres kaya naman ay inis na inis niya itong tinignan. Pwede naman siyang humindi sa lahat ng sinabi ni Daddy sa kanya pero hindi niya ginawa. Baka gusto rin niya. Baka pera lang ang habol niya. O baka ako. Wika ni Calici sa kanyang isipan. Habang kumakain sila, ay marami namang tanong si Hugo tungkol sa ganap ni Andres. Kumusta na pala ang mga magulang mo sa probinsya? Okay naman po sila. Sa awa ng Diyos. Lumago na po ang tindahan namin at natapos na rin po ang bahay. Mabuti naman kung ganon. Masaya akong natulungan kita at ang pamilya mo. Habang buhay rin po ako magpapasalamat sa inyo, sir. Binago niyo po ang buhay ko. Lalo na ako, iho. Malaki ang tulong na ginawa mo sa akin. Sagot ni Hugo tsaka ito tumingin kay Calici. Sumimangot naman ang dalaga dahil para bang hindi siya parte ng hapag. Daddy, pwede ba ako magpunta sa bar ni Zarina? Nag-text kasi siya ngayon na may event eh. Palusot ni Calici para hindi niya makasama si Andres ngayong gabi. Bala kasi niyang makitulog sa kondo ni Zarina. Ganun ba? Sige, pwede naman. Basta kasama si Andres. Kumunot ang kanyang noo habang nakatingin sa ama. Dad naman, hindi ko kailangan ng bodyguard. Kaya ko ang sarili ko. Okay po, sir. Pero sa pagkakaalam ko, wala pong event ngayon sa bar ni na Melchor. Hindi kasi niya ako sinabihan. Tinignan naman ng matalim ni Calici si Andres. Buwis na lalaking to? Nakakainis kahit kailan. Bakit ba ang epal niya? Masyadong pabida kay Daddy. Asik nito sa kanyang isipan. So, you're lying to me, Calici. Bumuntong hininga si Calici, tsaka siya malambing na tumingin sa kanyang ama. Gusto ko lang pong umalis muna dito. To breathe some air. Pagsisinungaling niya ulit kahit ang totoo, ay gusto lang niyang iwasan ang binatang nasa tapat niya. Wala rin namang kaso sa akin yan. Basta kasama mo si Andres. Kahit saan mo pa gustong magpunta. Sagot ni Hugo tsaka ito tumingin kay Andres.
Tumango naman si Andres dito kaya mas lalong nainis si Calici. Asa, I will never associate myself sa isang dukhang katulad niya. Bulong pa ni Calici sa sarili. Pero kailangan ko para magawa ko ang gusto ko at ang gusto ni Daddy. Hay, nakakainis. Bakit kasi sa lahat ng tao siya pa? Naiinis ako sa pagmumukha niya. Kahit hindi pa siya nagsalita o wala siyang ginagawa. Nakakainis talaga. Dagdag pa niya. Tapusin na natin ang pagkain para makalis na kayo ng maaga. Nakangiting sad ni Hugo, tsaka ito ngumiti ng malawak sa kanilang dalawa. Hindi na lang umangal pa si Calici at sa halip ay kumain na lang siya. Maarteng maarte pa ang postura, kaya naman ay napatingin si Andres sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay tsaka inirapan. Tingin-tingin pa sa akin? Usal niya. Nang matapos ay kagad siyang nagpunta sa kaniyang kwarto para maligo ulit. Subalit, habang nasa loob siya ng bathtub, ay hindi niya maiwasang isipin si Andres. Teka, bakit ko siya iniisip? Nababaliw na ba ako? Hindi ako magdadala sa mga ngiti niya. Oo, mukhang gwapo naman siya. Parang isang prinsipe. Pero never talaga. Oh my God. Ayoko. Wika pa niya sa sarili. Gusto ko man siyang paalisin dito. Alam kong hindi papahig si Daddy. Ano bang gagawin ko? Hay! Frustrated na dagdag niya. Pagkatapos ng ilang minuto, ay nagbanlaw na si Calici at nagbihis. Sakto namang pagbukas niya ng pinto, ay bumungad sa kanya si Andres at nagkalapit pa ang kanilang muka. Nanlaki ang mga mata niya, subalit higit pa ron ay ang biglaang pagbilis ng tibok ng kaniyang puso. Anong nangyayari sa akin? Bakit ang lapit ng mukha niya sa akin? Saad niya sa kaniyang isip. Napalunok pa siya ng tignan ng matagal ni Andres ang mukha niya. Bakit ka nandito? Sino nag-utos sa'yo na magpunta ka rito sa kwarto ko? Mataring na tanong niya kay Andres pagkatapos niyang lumayo dito. Subalit, mabilis pa rin ang pagtibok ng kaniyang puso. Inutusan kasi ako ni Sir Hugo na puntahan ka. Ready ka na bang umalis? Mataring na tumango si Calici dito. Obvious naman, di ba? Iba na ang suot ko, hindi katulad kanina. Tahimik lang na tumango si Andres sa kanya at mas tinignan pa ang kabuuan niya. Kumunot ang kaniyang noo habang nakatingin sa binata. Bakit mo tinitignan ang suot ko? May problema ka ba? Hinuhusgahan mo ba kung hampas lupa ka? Nakasuot kasi siya ng white tube at mixing black skirt. Nakaboots pa na hanggang tuhod at maraming alahas na suot. Hindi naman. Gusto ko lang sabihin na bagay sa yung suot mo. Nakangiting sagot ni Andres sa kanya. Biglang napaiwas ng tingin si Calici dito dahil hindi niya inaasahan ang sagot nito. Akala niya kasi ay sasabihin siya nito na masyadong sexy ang suot niya, pero nagkamali pala siya. Siyempre, bagay na bagay sa akin lahat ng susutin ko. San pa't maarte ako? Maarteng sagot niya rito. Oo nga eh, napansin ko rin na marunong kang manamit. Simula nung nakita kita sa bar, siguro maraming na-attract sa'yo. Napatingin ng diretso si Calici kay Andres. Hindi niya alam kung binobola ba siya nito o nagsasabi ng totoo. Hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nababasa ba niyang iniisip ko? Tanong niya sa sarili. Subalit masungit lang niya itong tinignan at inirapan pa. Whatever, wala akong pakialam sa opinion mo. At isa pa, hindi ko rin naman kailangan yan. Mas mabuti pang itikaw mo na lang yung bibig mo. Bumaba na si Calici pagkatapos niyang sabihin yon, habang si Andres ay nakasunod naman sa kanya. Sakto namang nasa sala si Hugo at inaabangang bumaba sila. Andres, ikaw na magmaneho ng kotse. Mag-enjoy kayong dalawa ha, pero make sure na umuwi kayo rito wala pang 12:00. Yes po. Kali, nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ni Hugo sa kanya.
Yes, Dad. Huwag po kayong mag-alala. Sabay na nagtungo ang dalawa sa garahe. Nagulat pa si Calici nang pagbuksan siya ng pinto ng kotse ni Andres. Sino nagsabing sa tabi mo ako uupo? Nakataas na kilay na tanong niya dito. Ako. At sino ka para magdesisyon niyan? Gusto ko lang nakatabi kita. Baka kung sa backseat ka pa maupo bigla mo na lang akong sakalin Napairap ng maraming beses si Calici at hindi makapaniwalang tinignan ng binata. Excuse me? Hindi ko dudungisan ang kamay ko para lang sa isang mahirap na katulad mo. Nasampal mo nga ako sa bar. Pero pumasok ka na sa loob at umupo na para makaalis na tayo. Nakangiting sagot ni Andres sa kanya. Inis siyang pumasok at umupo sa loob katabi ng driver's seat. Mabilis namang nakaupo rin si Andres sa tabi niya at pinaandar na ang kotse. Seatbelt, Calici. Saad ulit ni Andres, subalit hindi niya ito pinakinggan. Magmaneho ka na. Hindi tayo aalis hanggat hindi ka nagsiseatbelt. Bilin sa akin ni Sir Hugo ang ingatan at bantayan ka. Number 1 safety precaution to sa pagsakay ng kotse. Pero hindi pa rin nakinig si Calici kay Andres. Nagulat na lang siya nang biglang kinuha ni Andres ang seatbelt mula sa tabi niya at nagkalapit ulit ang kanilang muka. Umiwas pa siya dito dahil pinandidirian niya ito pero ang totoo ay naramdaman niyang uminit ang kanyang mga pisngi. Yan, tapos na. Gusto mo pa talagang ako magkabit ng seatbelt mo Wika pa ni Andres sa kanya nang makabalik na ito sa pwesto niya kanina. Nagsalubong naman ang kaniyang kilay na tinignan si Andres. Ang kapal talaga ng mukha ng mga mahihirap, no? Kagaya mo. Akala ni Calici na maiinis si Andres sa sinabi niya subalit ngumisi lang ito sa kanya at sinimulan ng magmaneho kaya naman ay mas lalo siyang nainis dito. Habang nasa biyahe ay tahimik lang silang dalawa hanggang sa makarating na sila sa bar ni Melchor at Zarina. Huwag kang masyadong dumikit sa akin sa loob ng bar. Baka kung ano pang isipin ng mga tao sa atin. Ano bang gusto mong isipin ng mga tao sa atin? Na hindi tayo magkakilala. Impossible. Kasi fiancé kita. Ako ang mapapangasawa mo. Wala akong pakialam. At isa pa, wala ka namang binigay na singsing sa akin. Paano kita magiging fiancé? Kung ako sa'yo, just stay away from me. Mataring na sad ni Calici, tsaka siya mabilis na bumaba sa kotse at nakapamewang na pumasok sa loob ng bar. Naiwang tulala si Andres sa loob ng kotse at nipagtanto sa sinabi ng dalaga. Tama nga siya. Wala akong binigay na singsing sa kanya. Ang totoo ay nasa kaniyang engagement ring ng ina ni Calici. Ibinigay yun ni Hugo sa kanya kahapon nang magkita sila. Kinuha niya sa kaniyang bulsa ang isang maliit na kulay pula na kahon at nasa loob nun ang engagement ring na pagmamay-ari ng ina ng dalaga. Si Calici sa kabilang banday masayang sinalubong ni Zarina nang makapasok ito sa loob ng bar. Calici, masaya ako nagpunta ka dito. Parang isang linggo simula nung bumisita ka dito Yeah, Zar. Medyo may pinagkakaabalahan lang kasi ako. And now na nandito na ako, let's party! Sigaw pa niya. Kagad niyang nilagok ang isang baso ng tequila, tsaka sila napasigaw ni Zarina. Inaya pa niya itong magpunta sa dance floor, kaya naman ay mas nag-enjoy pa sila. Subalit habang nagsasayaw sila ay hindi niya maiwasang tignan ang paligid. Nasaan na kaya yung taong yun? Tanong niya sa sarili habang hinahanap ng kanyang mga mata si Andres. Tinotoo pala ang sinabi ko. Good for me. Dagdag pa niya. Ipinagpatuloy nila ang pagsasayaw, ngunit napahinto sila ng huminturi ng tugtog. Kumunot ang noon ni Calici. Maging si Zarina na may-ari ay nagtaka rin kung anong nangyari. Nanlaki na lang ang mga mata nila nang makita si Andres na pumunta sa pwesto nila. Cali, anong ginagawa ni Andres? Naguguluhang tanong ni Zarina sa kanya. Hindi naman alam ni Calici kung anong isasagot niya. Hindi ko alam. Biglang lumayo ang mga tao.
Maging si Zarina ay lumayo rin kung saan nakatayo si Calici. Malaki ng espasyo sa kaniyang pwesto. Nagulat na lang siya nang biglang lumuhod si Andres sa harap niya at ipinakita sa kaniyang engagement ring ng kaniyang ina. Bakit nasa yung engagement ring ni Mommy? Tanong niya dito subalit hindi siya sinagot ni Andres. Calici rin, aficionado. Marry me. Naghiyaw ng mga tao sa sinabi ni Andres habang siya naman ay lumambot bigla ang kaniyang tuhod at nakaramdam siya ng kakaibang pintig sa kaniyang puso. Napatulala siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kasi parang inilagay siya ni Andres sa spotlight. Suotin mo na yan para makapag-party na kami ulit! Sigaw pa ng isang babae kaya't natawa ang ibang tao sa loob. Wala sa wisyong tumango si Calici kaya naman ay mabilis na sinuot ni Andres ang singsing sa daliri niya. Kiss! 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 Sigaw naman ang mga tao pagkatapos isuot ni Andres ang singsing. Nanlaki ang mga mata ni Calici habang si Andres naman ay napatikim lang sa kaniyang bibig. Hindi ko continue ang party kapag hindi kayo nag-kiss. Sigaw naman ng isang lalaki. Napalunok si Calici sa kaniyang laway. Ang totoo ay wala pa siyang naging unang halik. Hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Masyado kasing istrikto ang ama niya kaya naman labis lang ang pagtibok ng kaniyang puso. Buisit, bakit kasi dito pa niya nagawang magganito? Inis na sad niya sa kaniyang isipan. Dahan-dahang lumapit si Andres sa kaniya at hinawakan ang kaniyang muka at biglang bumagal ang paligid ni Calici. Inilapit ni Andres ang mukha nito sa mukha niya. Napapikit na rin siya subalit nagtaka siya kung bakit hindi niya naramdaman ang labi ni Andres. Doon niya napagtanto na ang hinlalaki lang ni Andres na tinapat sa kanyang labi ang hinalikan nito. Alam kong ayaw mong tumapat ang labi ko sa labi mo. Kaya ang daliri ko na lang ang hinalikan ko. Bulong pa ni Andres sa tenga niya nang ipinagpatuloy na ang pagpaparty. Nanindig ang kaniyang balahibo sa katawan at hindi niya inasahang uminit ang kaniyang pisngi. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa alak na ininom niya o sa sinabi ng binata. Higit pa ron ay nakaramdam ng disappointment si Calici dahil akala niya hahalikan ni Andres ang labi niya. Buti naman at alam mo. Mataring na sad niya dito. Kaya nga, pero napansin kong pumikit ka. Nag-expect ka ba na hahalikan kita? Umiwas ng tingin si Calici sa binata, tsaka siya peking tumawa. Bakit naman ako mag-i-expect? Naririnig mo bang sinasabi mo? At isa pa, kailangan kong i-disinfect ang lips ko kasi tumapat lang naman ang madungis mong daliri dito. Yuck! Sagot niya. Kagad siyang nagpunta sa banyo para punasan ng wet wipes ang kaniyang labi. Pinahiran din niya ito ng alcohol, tsaka siya nag-retouch pagkatapos. Nang lumabas siya sa banyo, ay nagulat siya dahil nandoon si Andres. Oh, bakit ka nandito? May inaabangan kang babae? Mataring na tanong niya dito. Oo, ang fiancé ko. Nakangiting sagot naman ni Andres sa kanya, dahilan para mainis siya. Inirapan niya ito tsaka siya pamewang na naglakad sa gitna ng dance floor. Nakasunod naman si Andres sa kanya at binabantayan siya. Lumapit ulit si Zarina sa kanya at bumungad sa kanyang napakaraming tanong. Ano yung nangyari kanina? Paano nangyari yun? Magjowa na kayo even before? Pero diba, pinagbintangan mo pa nga siya na nanghipo sa'yo? Kinaladkad ni Calici si Zarina sa gilid para makapag-usap sila ng maayos. Okay, so, yung sinabi ko sa'yo noon na ipapakasal ako ni Daddy sa lalaking gusto niya. Si Andres yun. Si Andres na mahirap at dukha. Can you imagine it, Zar? Si Andres ay scholar ni Daddy noon. Oo, yun din ang sinabi ni Melchor sa akin. Kaya pala. Pero alam mo, mabait daw talaga yung si Andres, sabi ni Melchor. Maraming ang babaeng nagkakagusto sa kanya. Alam mo ba ang tawag sa kanya sa buong engineering department ng college? TDH Prince Charming. Yuck! Anong Prince Charming? Pandidiri pa ni Calici.
Pero yun na nga, feeling ko ang sama-sama ako sa past life ko kasi ito ang kapalaran ko ngayon. Actually, okay lang naman sa aking mahirap ang ipapakasal ni Daddy sa akin. At isa pa, iaanal ko rin naman ang kasal namin. Pero the fact that I have to be with him, magiging ex-husband ko pa siya kapag nagkataon. May connection na kaming dalawa sa isa't isa. Maarteng dagdag niya. Nabatawat na pailing na lang si Zarina sa kanya. Huwag mo na lang isipin yun. Ang importante, ang daddy mo. Tumango siya sa kanyang kaibigan. Yun naman talagang mahalaga kay Calici, ang ama niya, dahil ito na lang ang karamay niya sa buhay. Ipinagpatuloy na nila ang party at pag-inom. Walwal kung walwal si Calici dahil ito na daw ang huling araw niya sa pagiging single, gayong engaged naman na siya. Si Andres sa kabilang banda ay tahimik lang na tinitignan si Calici habang ini-enjoy nito ang pagpaparty ng bigla siyang lapitan ni Melchor. Kumusta naman ang pinakilala ka niya, tito kay Cali? Parang mamamatay siya eh. Hindi ko rin masisisi. Alam kong maarte at matapobre talaga ang isang Calici rin, aficionado. Pero wala eh. Malaki ang utang na loob ko kay Sir Hugo. Diba, tama ang sinabi ko sa'yo. Pero, mabait din naman si Calici. Pwera na lang sa'yo. Alam mo na. Wala lang sa akin to bro. Mataas naman ang pasensya ko. Good luck bro. Sabihin mo lang ako kung kailan ang kasal nyo. Sagot ni Melchor sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. Tumango naman si Andres dito at binaling ulit ang tingin kay Calici. Nang mag-alas 11 ay nilapitan na niya ito. Calici, kailangan na nating umuwi. Nang tumingin ito sa kanya, lasing na ang dalaga. Ngumingisi na nga ito sa kanya at hinahawakan pa. Lasing ka na rin. Baka pagalitan pa tayo ng daddy mo. Kailangan nating umuwi bago mag-alas 12. Ngunit hindi nakinig si Calici sa kanya at nagulat pa siya nang ayain siya nitong sumayaw. Sayaw tayo! Sige na! Huwag ka na maging epal! Bilis! Lasing na aya nito sa kanya. Umiling siya dito ngunit bigla na lang hinawakan ni Calici ang kamay niya. Ikaw ang humawak sa akin, hindi ako. Ewan ko na lang kapag nalaman mo to bukas. Bulong niya sa kanyang sarili. Tumayo siya sa harap ni Calici at nagsimulang sumayaw ng mabagal. Sinabayan lang niya ito kaysa makipagsayawan pa ito sa iba. Nang mag-alas 11:30 na, kinausap niya ulit si Calici kahit hilong-hilo na ito. Calici, kailangan talaga nating umuwi. Uuwi tayo sa ayaw at sa gusto mo. Bigla niyang binuhat si Calici habang ang dalaga naman ay hindi na umangal. Nang makarating sila sa kotse, maingat na niya itong pinaupo. Nakanganga na ito at tulog na kaya naman ay napangisi siya dito. Enjoy na enjoy talaga siya ngayon. Wika niya, tsaka siya nagmaneho pagkatapos. Nang makarating sila sa bahay ay binuhat niya ulit ito papunta sa kwarto nito. Maingat niya itong iniga sa kama. Kumunot ang noo ni Calici habang siya naman nakangiting pinagmasdan niya ito. Hay, paano ko ba siya bibihisan? Bibihisan ko ba siya o hindi? Naguguluhang tanong ni Andres. Kinabukasan ay nagising si Andres dahil sa matinis at malakas na sigaw ni Calici. Gulat na gulat ang dalaga nang makitang si Andres ang katabi niya at nakayaka pa siya dito. Anong nangyari kagabi? Bakit kita katabi? Bakit? Anong ginawa mo sa akin? Hampas lupa ka? Bakit iba na ang damit ko? Hinawakan mo ang katawan ko? How dare you? Natulog ko pa talaga sa kama ko ang daming germs mo. Gosh! Kailangan kong palinisin ang kwarto ko. Nasaan ang alcohol? Sigaw niya, tsaka siya tumayo. Kinuha niya ang alcohol at inispray. Maging si Andres ay natatamaan rin ng alcohol ngunit hindi niya yun pinansin. Hindi mo ba naaalala ang nangyari kagabi? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Andres. Ano? Andres, wala akong maalala. Nalasing ako kagabi. Buisit. So tell me kung anong nangyari. Oo, sasabihin ko sa'yo. Pero pwede bang huminahon ka muna? Pwede namang hinaan mo yung boses mo.
Huminga ng malalim si Calici tsaka siya matalim na tumingin sa binata. Magsasalita na ako. Una, ikaw ang unang humawak sa akin nung nasa bar pa tayo. Pangalawa, wala akong choice kundi ang buhatin ka para makauwi tayo. Pangatlo, binihisan kita pero huwag kang mag-alala. Hindi ako tumingin. Promise. Pang-apat, binura ko rin ang makeup mo gamit ang wipes na nasa bag mo. At panghuli, ikaw ang nagpumilit sa akin na tabihan kita kagabi. Hindi makapaniwala si Calici sa kanyang narinig. No! Hindi yan totoo. Hindi ako naniniwala. Hindi ako yan. Hindi ko magagawa yan. Ew! Nakakadiri! Nandidiring sa niya at parang iiyak na dahil sa inis. Ikaw yon, pero wala na eh. Nangyari na. Ang higpit pa nga ng yakap mo sa akin kagabi. Stop! Ayoko malaman kung ano ang ginawa ko kagabi. Not with you. Ngumiti pa si Andres habang nakatingin sa kanya, kaya naman ay tinaasan niya ito ng kilay. Bakit kang umingiti dyan? Siguraduhin mo lang talaga na wala kang ginawa sa akin at hindi mo nakita ang katawan ko dahil kung hindi, papalayasin talaga kita rito. Galit na sigaw niya bago lumabas ng kaniyang kwarto. Good morning, honey. Bati ng kaniyang ama na magkita sila sa sala. Morning, Dad. Bati niya pabalik. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang wala ka sa mood? Nag-enjoy ka ba kagabi? Sana, kaso may kutong lupa akong kasama. Bulong niya sa sarili. Okay lang po ako, and yes, I had fun last night, Dad. Sagot niya dito at ngumiti ng konti. Masaya akong malaman yan. Papasok na ako sa office. Samahan mo si Andres dito, okay? Tumango na lang siya sa kaniyang ama kahit hindi naman niya ito gagawin. Bahalang Andres na yun sa buhay niya. Sakto namang bumaba na rin si Andres at nagpunta ito sa kusina para uminom ng tubig. Sumunod din siya para uminom ng tubig ngunit kumunot ang kanyang noo nang titigan siya nito. Wala ka bang trabaho, ha? Kakatapos lang ng project ko at cleaner ko lahat ng schedule ko ngayon. Sagot ni Andres habang nakaharap ito sa kanya. Bakit naman? Pwede ka namang umalis dito. Para makasama ka. Baka kasi kung ano pa ang gawin mo. Remember, fiancé kita. Che, alam mo, pwede ka namang bumalik na lang sa pinanggalingan mo. Bumalik ka na sa probinsya kasi doon ka nababagay. Lumapit ng isang hakbang si Andres kay Calici. Paano kung ayoko? At isa pa, malaki ang utang na loob ko kay Sir Hugo. Enough with that bullshit. Bibig mo, Calici. Paki mo ba, ha? Hindi mo talaga naaalala, no? Kumunot ang noo ni Calici sa tanong ni Andres. Subalit higit pa ron ay puno ng sinseridad na may pinaghalong lungkot. Anong pinagsasabi mo? Wala. Ang sabi ko, ipagpatuloy mo na lang yung ginagawa mo. Talaga? Magde-gym ako. Matari na sagot niya. Sakto. Magde-gym rin ako. Ano? Nanggagaya ka lang yata eh. Nagpapapansin ka ba sa akin, ha? Hindi ah. Bakit naman ako magpapapansin sa babaeng hindi ako papansinin? Hindi makapaniwalang sagot ni Andres. Baka sinusundan mo lang ako. Mag-ingat ka. Baka ma-inlove ka sa akin. Natatawa namang sambit ni Calici subalit hindi siya pinansin ni Andres. Nainis siya kasi ngayon lang may hindi pumansin sa kanya. Hoy! Hampas lupa! Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi naman ako bingi para hindi ko marinig ang sinabi mo. Bakit hindi ka nag-react? Bakit walang reaksyon yung mukha mo? Kasi hindi naman ako interesado sa sinabi mo. Diretsong sagot ni Andres dito. Napasinghal si Calici at parang napahiya pa sa narinig niya. Eh di okay. Nakakainis ka talaga kahit kailan. Kumukulo ang dugo ko sa'yo. Mas gusto ko na lang mamatay kaysa makasamang isang katulad mo. Sigaw niya kay Andres. Huwag mo ngang sabihin yan. Sarili mo lang iniisip mo. Paano kapag marinig ni Sir Hugo ang sinabi mo? Magiging masaya kaya siya? Napahinto si Calici at nag-iba ang kaniyang reaksyon.
Wala kang karapatang pangaralan ako dahil isa ka lang lupa at langit ako. At isa pa, ako ang reyna sa mansyon na to. Umalis na si Khaleesi kaya naman ay naiwang nakatulala si Andres sa kusina. Tama nga siya. Wala akong karapatang pangaralan siya. Pero akong mapapangasawa niya. Sakto namang dumating si Nora. Sir, yung gamit niyo po, inilagay na po namin sa kwarto ni Ma'am Khaleesi kanina. Maraming salamat po. Sir, okay lang bang magtanong ako sa'yo? Siyempre naman po. Ano yun? Ngumiti si Nora sa kanya at may sinyanyasan pa sa likod nito. Bigla na lang lumabas ang iba pang mga maid sa mansyon, tsaka siya pinalibutan ng mga ito. Sir, sure na po ba kayong pakakasalan niyo si Ma'am Khaleesi? Makakasurvive po kaya kayo? Tanong ni Gemma. Siyempre naman. Marunong po ako magpaamo ng isang tigre. Malay natin, umamo si Khaleesi. Sabay namang napangisi ang mga maid at nagtinginan sa isa't isa. Oo nga po sir, alam niyo ba, kahit ganun si Ma'am Khaleesi, para na rin pong anak namin yun. Yun nga lang, ang pangit ng ugali. Wika ni Celia. Celia, baka marinig ka ni Ma'am Khaleesi. Pero good luck po sir sa pagpapaamo kay Ma'am. Sabihan niyo lang po kami kung kailangan niyo po ng tulong ha. Sambit naman ni Nora. Tumango si Andres sa mga maid at ngumiti pa dito. Kaya naman ay bumalik ng mga ito sa kani-kanilang trabaho. Habang paakyat siya sa kwarto ni Khaleesi, ay siyang paglabas naman ng dalaga. Nakasuot na ito ng gym clothes, tsaka siya nito tinarayan. Hintayin mo ako. Magbibihis lang ako. At bakit naman kita hihintayin? Feeling nito. Magtanong ka na lang sa mga tao dito kung nasa ng gym. Sagot ni Khaleesi at mabilis itong bumaba ng hagdanan. Napakamot na lang si Andres sa kanyang ulo, tsaka siya tuluyang pumasok sa kwarto at nagbihis. Si Khaleesi sa kabilang banda ay nag-stretching na sa gym pero ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pintuan nito. Khaleesi, focus. Bakit ka ba tumitingin sa pinto? Hayaan mong maligaw ang Andres na yon. Saway niya sa sarili. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Andres. Habang papasok ito sa gym, ay napako ang kanyang tingin dito. Simpleng white gym t-shirt at black gym short lang naman ang suot nito, subalit napatulala siya dito. Ano ba, Khaleesi? Bakit mo siya tinitignan? Saway niya sa sarili, subalit napansin siya ni Andres. Kaya naman ay mabilis siyang umiwas ng tingin dito. Pero ang totoo ay nagagapuhan pala siya dahil sa pagiging simple nito. Ngumiti si Andres sa kanya nang makita siya, tsaka ito nagsimulang mag-stretching. Umirap siya dito at pagkatapos ay nagpunta na siya sa treadmill. Sakto namang magkatabi lang ito sa stationary bike at ito ang unang ginawa ni Andres. Nag-i-exercise ka rin pala, no? Wika ni Andres sa kanya. Of course! Meron kasi kaming gym dito sa bahay. Sa inyo ba? Hindi kasi halata na nag-gym ka. More on pagsasaka ka. Matari na sagot niya dito habang tumatakbo. Akala niya maiinsulto niya si Andres ngunit tumawa lang ito sa kanya. Mas binilisan pa niya ang speed ng treadmill dahil sa inis dito. Bakit hindi siya nasasaktan sa mga sinasabi ko? Tanong niya sa kanyang isipan. Maya-maya'y huminto na si Andres sa paggamit ng stationery at lumayo ito sa kanya. Kumuha ito ng dumbbell at sinimulang gamitin yon. Nakapwesto ito sa harap ng treadmill kaya naman ay kitang-kita niya si Andres. Habang tumatakbo, ay hindi niya maiwasang mapatingin dito. Meron na itong konting pawis sa mukha nito, subalit mukha pa rin itong mabango. Khaleesi, bakit ka nakatingin sa akin? Tanong ni Andres sa kanya, dahilan para madistract siya at mapahinto. At dahil mabilis ang speed ng treadmill ay naiwan siya tuluyang nadapa. Mabilis na lumapit si Andres, tsaka nito pinatay ang treadmill. Aray! Ang sakit ng katawan ko!
Ang sakit din ng paa ko. Daing pa niya. Okay ka lang ba? Bakit ka ba nagtatanong eh? Kita mo namang hindi ako okay. Nagsungit pa talaga. Tinulungan na nga eh. Sabi ni Andres sa mahinang boses. Narinig ko ang sinabi mo. Ikaw kasi, dinidistract mo ako. Paano naman kita dinistract? Nagtanong lang naman ako sa'yo kung bakit ka nakatingin sa akin. Kasi may dumi sa mukha mo. Baka nag-assume ka pa ng kung ano. Tingnan mo yung ginawa mo sa akin. Sorry, hindi ko sinasadya. Tulungan na kita sa pagtayo mo. Hahawakan na sana siya ni Andres subalit lumayo siya dito. Huwag mo kong hawakan. Madudumihan pang maputi at makinis kong balat. At isa pa, kaya ko na... Sinubukang tumayo ni Calici ngunit hindi niya kaya. Kaya naman ay inalalayan na siya ni Andres. Maligo ko na lang ng mabuti at kuskusin mo lahat ng parte ng hinawakan ko. Ayoko nakikita kitang nahihirapan. Seryosong saad nito at binuhat siya pagkatapos. Magkalapit pa ang kanilang mukha kaya naman habang naglalakad ito ay napapatitig siya dito. Bakit bumibilis ang tibok ng puso ko? Anong ibig sabihin nito? Tanong niya sa kaniyang isipan. Hindi na niya namalayan na nakarating na pala sila sa sala. Maingat siyang inilapag ni Andres sa sofa. Tsaka ito nagpunta sa kusina para kumuha ng ice. Cold compress para hindi mamaga ang paa mo. Saad pa ni Andres sa kanya nang makabalik ito. Walang nagawa si Calici kundi ang tumango na lamang. Nakatitig pa rin siya kay Andres habang maingat nitong hinahawakan ang kaniyang paa at kino-cold compress ito pagkatapos nitong hubarin ang kaniyang sapatos. May ingrown ka ba? Bigla ang tanong ni Andres sa kaniya habang tinititigan ang kuko niya sa paa. Hindi naman siya makapaniwalang tumingin dito at nagkasalubong ang mga kilay niya. Ano? Excuse me? Wala akong ingrown, no? Every month kaya ako nagpapalinis ng kuko. Inis na sagot niya. Oh, chill ka lang. Nagtatanong lang naman ako eh. Nakangising saad naman ni Andres sa kanya. Biglang napatitig si Calici sa nakangising si Andres para siyang hinahatak at pinapalapit dito. Masakit pa rin ba? Umabot pa ng 3 segundo bago siya makasagot sa tanong ni Andres. Ha? Oo, masakit pa rin. Nag-aalala ba siya sa akin o naiinis? Baka abala lang ako sa kanya. Tanong ni Calici sa kaniyang isipan. Mas dahan-dahan pang inilalapat ni Andres ang ice sa isang malinis na towel sa paa niya. Ayan, tapos na. Kailangan na pala nating kumain ng breakfast. Teka, titignan ko kung anong niluto ni Yaya. Stop! Hindi ako kumakain ng pagkain hindi ako naghanda. Bakit? Sinabi ko bang ikaw ang kakain? Natatawang sagot ni Andres sa kanya. Sa hindi mabilang na pagkakataon ay nainis na naman si Calici sa binata. Pinilit niyang tumayo subalit hindi siya makaapak dahil sa sakit ng kaniyang paa. Pinilit pa talagang tumayo. Ngayon, ako muna maghahanda ng pagkain mo. Ayos ba? Anong ayos? Ayoko. May germ sa mga kamay mo. Baka mapunta pa sa pagkain ko. Hindi naman problema yan. E di hugasan ko ng mabuti ang kamay ko. Nag-alboroto na rin ang tiyan ni Calici at tumunog pa. Kaya naman ay napatawas si Andres. Nagugutom ka na nga talaga. Anong gusto mong ihanda ko sa'yo? Bumuntong hininga si Calici dahil wala na siyang magagawa pa. Lalo na't nakangiti pa si Andres sa kanya. Oatmeal. Lagyan mo ng strawberries, blackberries at saging. I-blend mo together. Lagyan mo rin ng konting honey. Copy. Pero bago yan, maghuhugas muna ako ng kamay. Saad ni Andres sa kanya at kumindat pa. Napaawang ang labi ni Calici at naramdaman niyang uminit ang kaniyang pisngi. Buti na lang at nakatalikod si Andres habang naghuhugas ng kamay dahil baka mapansin pa nito sa pisngi niya.
Hindi ko alam na ginagawa pa rin pala ng isang engineer ang pagkanta ng happy birthday habang naghuhugas ng kamay. Natatawang bulong niya sa sarili habang tinitignan si Andres na naghuhugas ng kamay at kumakanta. Nang matapos ay pinunasan ito sa malinis na towel ang kamay nito at naglagay pa ng alcohol at hand sanitizer sa kamay niya. Okay na ba? Tanong nito sa kanya na siyang sinagot niya ng isang tango. Kaagad ginawa ni Andres ang sinabi niya. Tahimik naman siyang nakatingin dito kahit nasa malayo ito. Hanggang sa natapos ay inilapag ni Andres sa kanyang harapan ang kanyang pagkain at inumin. Thank you. Biglang sambit niya dito. Nagulat siya sa kanyang sarili kung bakit ngayon nasabi. Subalit si Andres ay ngumiti sa kanya. You're welcome. Enjoy ka sa pagkain mo. Pupunta na sana si Andres sa hapag para kumain, subalit napahinto ito nang magsalita siya. Samahan mo ko dito. Tumango si Andres sa dalaga at masayang kinuha ang pagkain niluto ng mga maid kanina. Magdasal muna tayo. Pareho silang nag-sign of the cross at tahimik na nagdasal. Pagkatapos nun, ay nagsimula na silang kumain. Masarap ba? Tanong ni Andres sa kanya matapos niyang tikman ang ginawa nito. Sakto lang. Butit alam mo kung paano gumawa ng ganito. Nagdasal talaga ako na matatama ako ang ginawa ko. Sa hindi inaasahan ay napatawa si Calici. Ngunit nang mapagtanto niya ang nagawa ay napahinto siya at naging mataray ulit ang kaniyang muka. Calici, hindi mo kailangang pigilan ang sarili mo. Kung natatawa ka, tumawa ka. Ayoko. Baka isipin mo close na tayo. Bakit? Hindi pa ba? Fiancé kaya kita. Kumunot ang noo ni Calici tsaka siya tumingin ng diretso kay Andres. Alam mo, ilang beses mo na bang sinabi na fiancé mo ko? Siguro may gusto ka sa akin, no? Asar pa niya dito. Subalit tumawa lang si Andres sa kanya. Totoo naman ang sinabi ko. Meron ka ng engagement ring. Nag-propose pa nga ako sa'yo kagabi. Dapat lang sabihin ko yun. Kasi naman, akuin kita kahit hindi naman totoo. Napahinto si Calici. Bigla niyang naalala ang pag-propose ni Andres sa kanya sa maraming tao. Lalo na rin ang pag-aakalang hahalikan siya nito sa labi. Wala akong pakialam. Mataring nasagot niya pero napangisi lang si Andres sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay inalalayan siya ni Andres para magpunta sa kwarto. Sa CR muna ako. Tumango naman si Andres sa kanya at maingat siyang inalalayan papunta sa banyo. Hindi naman niya maiwasan ang kamay nitong nakahawak sa bewang at kamay niya. Maarte naman ako. Hindi nagpapahawak ng kahit sino pero bakit hinahayaan ko lang ang Andres na to na hawakan ako? Wika niya sa sarili. Hindi na lang niya yun pinansin pa at sa halip ay ginawa na lang niya ang kaniyang oral care at naligo na rin pagkatapos. Habang nag-aantay si Andres matapos maligo si Calici, ay hindi naman niya maiwasang mapangiti dahil kahit papano'y hindi na nagiging maarte si Calici sa kanya. Pero siguro, baka ngayon lang yun kasi masakit ang paa niya. Tignan na lang natin kapag gumaling yun. Lalabas pa rin ang pagiging tigre niya. Maya-maya pa'y paika-ikang lumabas si Calici galing sa banyo at may suot itong robe. Nanlaki pa ang mga mata niya nang makita niya si Andres na nakaupo lang sa kama. Anong ginagawa mo? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Bakit hindi mo ko tinawag para man lang maalalayan kita? Okay na siguro ako. Lumabas ka na muna kasi magbibihis ako. Baka silipan mo pa ako eh. Hindi ako ganung lalaki. At isa pa, hindi naman ako interesado sa katawan mo. Talaga? Kahit magubad pa ako sa harap mo? Pili ang tanong ni Calici. Oo, pero alam ko namang hindi mo yun gagawin sa isang mahirap na katulad ko, hindi ba? Ginamit na ni Andres ang salitang sinasabi ni Calici sa kanya dahil pakiramdam niya
ay parang gagawin talaga ng dalagang sinabi niya. Sino nagsabing hindi ko gagawin yun? Nangaakit na saad nito. Napalunok si Andres sa kanyang laway at gusto niyang umalis sa pagkaupo ngunit hindi niya magawa. Hindi siya makagalaw. Umiwas siya ng tingin kay Khaleesi at ang manghuhubarin na nito ang rope kaya naman ay pumikit siya. Bakit ka nakapikit? Akala mo talaga gagawin ko sa isang katulad mo? No way! Over my dead body. Maarteng sad ni Khaleesi kaya naman ay mabilis niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nakita pa niyang malakas na tumawa ang dalaga, tsaka ito umirap sa kanya. Umalis ka na, magbibihis ako. At isa pa, kailangan kong i-disinfect ang kwarto. Bakit mo ko papaalisin? Maliligo ako. What? Bakit dito pa May banyo naman sa baba. Nandito ang mga gamit ko Hindi mo ba napansin na nasa banyo ang mga shampoo at sabon ko? Hindi pa rin ako makapaniwalang kailangan kong makasama ka sa iisang kwarto. Yan ang gusto ni Sir Hugo, kaya wala ka nang magagawa pa. At isa pa, wala lang namang kaso sa akin yun. Hindi na tayo bata. Hindi nga pero maarte ako. Hindi ko nga alam kung bakit pumapayag na ako magpunta rito. Mahawakan ako at makasama ka pa sa pagtulog. Natatawa naman si Andres dahil sa inis ni Khaleesi. Magbihis ka na dyan. Maliligo na ako. Huwag mo kong silipan ha. Hindi naman makapaniwalang tumingin si Khaleesi sa kanya na para bang binintangan siyang nakapatay. Hindi ako interesado sa katawan mo. Isang araw, habang nanonood ng TV si Khaleesi ay nakita niyang nakasuot ng casual outfit si Andres, kaya naman ay tinanong niya ito. Saan ang punta mo? May meeting ako para sa bagong project. Sinong kasama mo? Mga kasama kong engineer at ang client namin. Babae? Napatitig si Andres sa naging tanong niya ngunit hindi niya ito pinansin. Oo. Kumunot ang noo ni Khaleesi at hindi niya kapagsalita. Babae? Bakit babae? Hindi pwede. Hindi siya pwedeng makipagkita ng kung sinong babae. Fiancé ko siya. Dapat ako lang. Praning na saad niya sa kanyang isipan. Wala ka na bang sasabihin? Aalis na ako. Kung may gusto kong ipabili, sabihin mo lang ako. Hindi siya kumibo dito, tanging pagtitig lang ang sinagot niya. Ngumiti naman si Andres sa kanya at ang mga alis na subalit napatigil ito sa ginawa niya. Aray! Ang sakit ng ulo ko! Pagsisinungaling pa niya habang hawak-hawak ang kanyang ulo. Gaya ng inaasahan, ay mabilis na lumapit si Andres at umupo sa tabi niya. Bakit masakit ang ulo mo? Sobrang sakit ba? Ayan kasi, panay cellphone tuwing gabi. Nasermonan pa nga talaga. Bulong niya sa sarili. Bakit? Wala naman akong magawa Nag-inarte pa siya na parang nahihilo, kaya naman ay napabuntong hininga si Andres. Magpahinga ka na lang muna. Sasabihan ko si Yaya Gemma na tignan ka. Ayoko. Gusto kong ikaw ang tumingin sa akin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Maging siya ay nagulat sa kanyang sinabi. Napangiti naman si Andres sa kanya, kaya naman ay umiwas siya ng tingin dito. Sigurado ka ba sa sinabi mo? Baka napipilitan ka lang. Ikaw, kung gusto mong umalis, umalis ka. Iwan mo akong nanghihina dito. Napailing na lang si Andres dahil sa kanyang ka-OA-yan. Kinuha ng binata ang kanyang cellphone at may tinawagan. Chris, kayo na lang munang makipagkita sa client natin. May emergency lang ako rito sa bahay. Hindi ko maiwan. Rinig niyang sad ni Andres sa kabilang linya at tumingin sa kanya. Ngumuso lang siya dito at nagpapakyut ng matawa si Andres sa kanya. Sabihan mo lang ako kung anong miniting niyo. Maraming salamat. Dagdag ni Andres bago ilapag ang cellphone. Ngayong hindi na ako alis, dapat kang magpahinga. Parang batang tumatango si Khaleesi dito at napapakagat pa niya ang kanyang labi. Umalis muna si Andres sa tabi niya at kumuha ng tubig. Uminom ka muna ng tubig
Baka rin kasi dehydrated ka. Ininom ni Calici ang tubig, tsaka siya napatingin kay Andres. Bigla siyang binuhat nito at dinala sa kanilang kwarto. Kailangan mo magpahinga. Matulog ka muna. Samahan mo ko. Napangiti si Andres dahil hindi nito inasahan ang sinabi niya. Akala ko ba, ayaw na ayaw mo akong nakahiga sa kama mo. Parang isang buwan na nga akong natutulog sa sahig. Huwag ka na nga magsalita dyan. Mas lalong sumasakit ang ulo ko eh. Pagsisinungaling pa ni Calici. Umupo na lang si Andres sa tabi niya at humiga rin sa kama. Tumalikod si Calici sa kabilang side dahil hindi niya matim na tignan si Andres. Lalo na't bumibilis na naman ang tibok ng kaniyang puso. Parang dibdib ko yating sasakit eh. Wika pa niya sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang minuto ay hindi pa rin makatulog si Calici. Kakaisip kay Andres. Kaya naman ay gumulaw siya sa kabilang side. Napahinto siya dahil nakatagilid pala si Andres sa gawin niya. Tinitigan niya ito habang mahimbing itong natutulog. Ang sama ko pala dahil sa sahig ko siya pinapatulog tuwing gabi. Ganito pala siya kahimbing kong matulog. Bigla na lang niyang hinawakan ang mukha ni Andres. Hinawakan niyang mga kilay nito. Mata, ilong, at ang panghuli, ang labi nito. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya. Subalit na pagtanto niya ang kanyang ginawa, kaya naman ay napaiwas siya rito at tumalikod. Mali ang ginawa ko. Ito ang unang pagkakataong hinawakan ko ang mukha ng isang lalaki. Isang mahirap na lalaki. Wika niya sa kanyang sarili. Subalit labis na nanlaki ang mga mata niya nang yakapin siya ni Andres mula sa kanyang likod. Gusto niyang gumalaw at lumayo dito ngunit taksil ang kanyang katawan. Gusto ng kanyang katawan ang yakap nito. Ang init na dulot nito. Kasabay na rin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nababaliw na nga ako. Saad niya sa kanyang isipan at lumayo kay Andres. Bakit mo ko niyakap ha? Sigaw niya sabay hampas kay Andres dahilan para magising ito. Okay ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Bungad na tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o manlalambot dahil mas inuna pa nito ang peke niyang sakit. Ewan ko sa'yo, lumabas ka na nga dito. Mas nauna ka pang matulog kesa sa akin eh. Sabi mo kasi nasamahan kita. Akala ko nakatulog ka na. Masakit pa rin ang ulo mo? Tumango si Calici dito. Bumangon si Andres, tsaka siya nito pinahiga. Matulog ka na. Promise. Hindi na ako matutulog. Babantayan lang kita. Kinumutan pa siya ni Andres kaya naman ay napagpasya na lang niyang matulog. Si Andres sa kabilang banda ay maiging tinitignan si Calici habang natutulog ito. Ang bait mo naman pala kapag tulog. Bulong niya at mahinang tumawa. Inilagay pa niya ang kanyang kamay sa mukha niya habang tinititigan ng dalaga. Sana kapag kinasal na tayo, hindi ka na maging masama sa akin. Bulong niya dito. Isang gabi, bigla na lang nagising si Calici sa hindi malaman na dahilan. Nakita pa niyang mahimbing na tututulog si Andres sa tabi niya. Simula kasi nung araw na nagpapanggap siyang masakit ang kanyang ulo, ay napagpasya niyang patulugin na si Andres sa kama. Bumaba si Calici at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Wala rin ang kanyang ama na si Hugo dahil nasa business trip ito. Labis na lang ang sigaw niya nang may manloob sa mansyon nila. Matini siyang sumigaw dahilan para magising si Andres. Mabilis itong nakababa at hinarap ang magnanakaw. Nagising rin ang mga maid at dalidaling tumawag ng pulis. Calici, huwag kang gumalaw. Diyan ka lang. Nakita niya kung paano nakipaglaban si Andres dito. Subalit nanlaki ang mga mata niya nang masaksak ang tiyan nito ng kutsilyo. Mabilis na nakaalis ang magnanakaw nang marinig nitong
paparating na ang mga pulis. "Andres! Andres!" Sigaw niya habang nanginginig na nilapitan ng binata. Umiyak na siya nang makitang nahihirapang huminga si Andres. Pilit niyang tinatakpan ang sugat nito, subalit walang tigil ang pagdugo nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kahit duguan ng mga kamay niya'y tinawagan ng ambulansya. "Andres, huwag mong ipikit ang mga mata mo. Utos ko yan. Sundin mo!" Sigaw pa niya habang hinahawakan ang sugat nito. "Huwag mo akong iwan, please. Huwag mong iwan ang fiancé mo." Mangiyak-ngiyak na saad ni Calici. Saktong dumating ang ambulansya at na-rescue si Andres. Mabilis itong dinala sa ospital at ginamot. Kahit puno ng dugo ang damit at katawan ni Calici, ay wala siyang pakialam dito. "Ma'am, may dala po akong damit mo. Magbihis po muna kayo." "Hindi ako magbibihis, Yaya. Gusto ko munang makita si Andres. Gusto ko munang masigurado na ligtas siya." Naluluhang sagot niya dito. Tumango si Nora sa kanya't nirespeto ang sinabi niya. Matapos gumutin ang sugat ni Andres ay lumabas ang doktor mula sa operating room at sinabing stable na ang kondisyon ni Andres. "Maraming salamat po. Salamat po sa pagligtas ng fiancé ko." Sagot ni Calici sa doktor. Inilipat na si Andres sa isang private room at doon ay binantayan ni Calici ang binata. Hindi siya natulog at hindi siya nagpahinga. Hinintay lang niya itong magising. Nang makitang gumalaw ito, ay nagsimula na naman siyang umiyak. "Bakit ka umiiyak?" Bungad na tanong ni Andres sa kanya. "Gusto kita at mahal kita. Natakot akong nang makita kitang madaming dugo sa katawan mo. Natakot ako na baka iwan mo ako. Natakot ako na baka mawala ka sa buhay ko." Naiiyak na sagot niya dito at tanging paggiti lang ang iginawad ni Andres sa kanya. "I'm sorry sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Sa lahat ng pang-iinsulto ko at sa pagmamaliit ko sa'yo. I'm sorry kasi hindi ako naging mabuting fiancé sa'yo. I'm sorry kasi ang sama-sama akong tao at wala akong pakialam kung hindi tayo parehas ng nararamdaman. I love you, Andres." "I love you more, Calici." Nangihinang sagot ni Andres sa kanya. Napatitig siya sa binata na nakangiti sa kanya. Mas lalo pang lumakas ang kanyang pag-iyak dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Mabilis niya itong niyakap ng napakahigpit. "Ang sugat ko." Daing ni Andres, kaya naman ay mabilis siyang lumayo dito. "I'm sorry, pero totoo ba ang narinig ko? Mahal mo rin ako?" Tumango si Andres sa kanya. "Nakakainis ka. Paano kung hindi ko sinabi sa'yo na gusto at mahal kita? Hindi mo rin ba sasabihin sa akin ang nararamdaman mo?" "Hindi na mahalaga sa akin ang nararamdaman ko, Calici. Ang gusto ko lang ay kung saan ka sasaya. Ni hindi ko nga alam kung bakit nagustuhan at minahal na kita. Bigla ko na lang naramdaman yun. At isa pa, wala lang sa akin ang pang-insulto at pangmamalit mo. Dahil hindi naman totoo yun." "Sorry pa rin. Sorry." Tumango si Andres sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Mahigpit rin niya itong hinawakan at hinalikan. "Hala, kailangan mong i-disinfect ang kamay mo. Hinawakan mo pa't hinalikan ang kamay ko." Pagbibiro pa ni Andres. "Wala na akong pakialam sa germs mo. Ang importante sa akin ay okay ka na." Ngumiti si Andres sa kanya. Dahan-dahan naman niyang inilapit ang kanyang mukha dito para halikan ito. Subalit naudlot ang kanyang nais nang dumating ang kanyang ama. "Ay, butike!" Sigaw pa niya at nahulog pa sa kanyang kinaupuan. "Daddy!" "How are you, honey? Okay ka lang ba? Wala ka bang sugat? Ikaw, Andres, nasaan ang masakit sa'yo?" "Sir, akala ko po may business trip po kayo." "Gamit ko ang private jet. Umuwi rin ako nang malamang may nanloob sa mansyon at nasugatan ka raw." "Okay na po ako, sir. Natahi na po ang sugat ko." "Iyo, maraming salamat at niligtas mo si Calici sa
ikalawang pagkakataon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Kumunot ang noo ni Calici sa narinig at humarap sa kaniyang ama. Anong sinasabi mong iniligtas ako ni Andres sa ikalawang pagkakataon, Daddy? Hindi mo ba naaalala, anak? Noong 18 ka, munti ka nang masagasaan ng kotse. Pero buti at niligtas ka ni Andres at dinala sa ospital. Nawalan ka ng malay noon at nang nalaman kong nangyari ay hinanap ko si Andres. Doon ko nalaman na galing siya sa probinsya at lumuwas ng Maynila para mag-aral ng kolehiyo. Dahil sa pagsagip niya sa'yo ay nagpresenta ako sa kanya na ako nang magpapaaral sa kanya. Grinab ko ang opportunity na yon at naging scholar ako ni Sir Hugo. At nang makita kong mabait at mabuting binata si Andres, ay gusto ko siyang ipakasal sa'yo. Dahil alam kong mapupunta ka sa mabuting kamay kapag nawala na ako rito sa mundo. Knock on the wood. Sagot ni Calici at kumutok ng 3 beses sa kahoy sa mesa dahilan para mapatawa sina Andres at Hugo. Salamat talaga, iho, at binuwis mo na naman ang buhay mo sa anak ko. Siguro naman ay narealize na niya ngayon na hindi naging maganda ang pinakita niya sa iyo noon. Napayuko si Calici dahil totoo ang sinabi ng kaniyang ama. Nag-confess nga po siya sa akin, sir. Mahal daw niya ako at gusto niya ako. Natatawang sambit ni Andres. Nanlaki ang mga mata ni Calici sa binata, tsaka siya tumingin sa kaniyang ama. Siya rin kaya, Daddy. Sinabihan niya ako ng I love you more kanina. Ah, kaya pala. Kung hindi ako dumating, hinalikan mo na si Andres, tama ba? Kinagat ni Calici ang kaniyang ibabang labi at namula naman ang kaniyang pisngi. Daddy, ano ba? Nahihiya ako sa'yo. Labis namang napatawa si Hugo sa sinabi ng kaniyang anak. Maging si Andres na kahit masakit ang tahi sa tiyan ay napatawa rin sa reaksyon ni Calici. Matapos ang 3 araw ay umuwi na sina Calici at Andres sa mansyon. Dahan-dahan lang, baka malingat yung sugat mo. Saad pa ni Calici habang inaalalayan ang binata. Okay lang ako, Kali. Pero thank you. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo. Ayoko. Ako dapat ang babawi sa'yo kasi ang sama ko sa'yo noon. Wala lang yun sa akin. Hindi na yun mahalaga. Kahit na, gusto ko pa rin bumawi. Hayaan mo kung gawin ang lahat ng gusto mo. Umakyat na sila patungong kwarto at maingat namang humiga si Andres sa kama nang makapasok ito sa loob. Anong gusto mo? Gagawin ko. Nagkunwari pang nag-iisip si Andres, kaya naman ay tahimik lang na naghintay si Calici sa kaniyang sagot. Yakap at kiss sana. Kaso alam ko namang hindi mo gagawin kasi mahahawa ka sa Hindi nakatapos si Andres sa pagsasalita nang hinalikan ni Calici ang labi niya. Alam mo bang ikaw ang first kiss ko? Palihim siyang napangiti sa sinabi ni Calici. Ako rin. Ikaw rin ang first kiss ko. Goods lang tayo. We, hindi ako naniniwala, no? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Napatingin lang si Calici sa kaniya habang nakataas ang kilay. Napatawa na lang siya at ngumuso dito. Ngunit hindi pa rin nakababa ang kilay ng dalaga. Nasaan ang hug ko? Tanong niya at malawak na binuksan ang kaniyang bisig. Maingat na umupo si Calici sa tabi niya at niyakap siya nito. Ito palang sinasabi nilang pahinga. Nakangiting sad niya. Napaka-corny mo naman. Natatawang saway ni Calici sa kanya. Totoo ang sinabi ko. Pakiramdam ko na wala ang sakit ng sugat ko dahil sa yakap mo. Para akong batang hinihili. Gumagaan ang pakiramdam ko. Niyakap pa siya ng mahigpit ni Calici at mas binaon pa niya ang mukha nito sa leeg ng dalaga. Napangiti naman siya ng maramdamang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. I love you, Calici. Salamat kasi nagustuhan mo ang isang taong katulad ko. Kumalas si Calici at humarap sa kanya. I love you most, Andres.
ang isang katulad mo ay natatangi. Para sa akin, ikaw ang pinakagwapo sa buong mundo. Para sa akin, ikaw ang pinakamabuti at mabait na lalaking nakilala ko. Ganon kita kamahal. At isa pa, isa ka kayang engineer. Pakiramdam ko nun, hindi ka nagagapuhan sa akin. Palagi ka pang naiinis sa akin. Pwede ba huwag na nating pag-usapan ng tungkol nun? Mag-focus na lang tayo sa present, please? Masusunod. Nakangiting sagot niya dito. May gusto ka bang kainin? Healthy foods lang dapat. Wala naman. Siguro magpapahinga na lang muna ako. Matulog muna tayo. Tumango si Calici sa kanya, tsaka ito humiga sa kanyang tabi. Napansin pa niya itong nagdasal muna bago matulog, kaya naman ay napangiti siya ulit. Hinalikan niya ito sa noo dahilan para magulat ito. Sweet dreams, may Calici. Namulang mga pisngi ni Calici sa sinabi niya. Ano ba? Pabigla-bigla ka naman. Namumula tuloy ang pisngi ko. Ang cute nga eh. Nambola ka pa talaga. Pagkagising natin, lilinisin ko ang sugat mo ah. Tumango siya sa dalaga at tuloy nang natulog. Si Calici sa kabilang banday na unang nagising kay Andres. Pinagmasdan pa niya ito ng ilang minuto bago magpunta sa ibaba para kumuha ng tubig at prutas. Maya-maya pa'y nagising na rin si Andres. Hi, uminom ka muna ng tubig bago ko linisin ang sugat mo. Ininom ni Andres ang basong tubig na binigay niya dito. Nang matapos ay nagpunta muna siya sa CR para linisin ng mabuti ang kamay niya. Nagsuot na rin siya ng surgical gloves. Wow, para kang doktor ah. Pangaasar pa ni Andres sa kanya pero pabiro lang niya itong inirapan. Maingat na kinuha ni Calici ang band-aid na tinakip sa tahi ni Andres. Napapikit pa siya nang makita ito. Subalit, pinagpatuloy pa rin niya. Hindi mo ba kaya? Sabihin mo lang sa akin. Ako nang maglilinis ng sugat ko. Hindi. Kaya ko. Tumangos si Andres sa kanya at bahagyang ngumiti. Kumuha ng cotton si Calici. Dinampi niya ito sa mineral water at sinimulang linisin ang tahi ni Andres. Subalit habang nililinisan niya ang tahi nito, ay hindi niya maiwasang maiyak. Ang haba ng sugat mo, Andres. Kasalanan ko talaga to eh. Naiiyak na wika niya, kaya naman ay hinimas ni Andres ang buhok niya. Kung ako siguro yung nakakuha nito, hindi ko kakayanin. Ayoko magkapeklat sa anumang parte ng katawan ko. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis dito at nang matapos ay pinatuyo niya ito. Ang arte-arte ko talaga. Sambit na naman niya dahilan para mapatawa si Andres sa kanya. Parang kinikilala mo pa ang sarili mo ah. Hayaan mo muna ako. Ang sakit kaya nito no? Sorry Andres, dahil nasugatan ka dahil sa akin. Cali, huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may kasalanan, okay? Tumahan ka na. Tumango lang siya dito at kinuha ng antibacterial ointment. Nilagyan niya yon para maiwasan ang impeksyon ng tahi. At panghuli, nilagyan niya ng bagong band-aid ang sugat. Wow, ang galing naman ng nurse ko. Thank you Nurse Cali sa paglinis ng sugat ko. Dahil dyan, may kiss ka galing kay patient Andres. Napangiti naman siya sa sinabi ng binata. Tsaka siya nito hinalikan sa pisngi. Yun lang? Oo, bakit? Kulang pa ba? Pangaasar ni Andres sa kanya. Umirap siya dito at tinalikuran ito. Narinig naman niya ang pagtawa ni Andres kaya napatingin siya dito. Inaasar mo talaga ako eh. Sorry na, hindi na. At biglang hinalikan ni Andres ang labi niya. Napangiti na siya matapos siyang halikan nito. Mahal na mahal talaga kita. Sana mabilis nang gumaling ang sugat mo. Siyempre, meron kaya akong magaling na nurse. Makalipas ang 6 na linggo ay gumaling na ang sugat ni Andres. Naging matagal ang paghilom dahil malaki at malalim ang sugat nito.
Good morning, honey. Pupunta ako ngayon sa company ni Daddy at bibisita na rin ako sa lab. Mukhang mamayang 6:00 pa ako uuwi. Magpahinga ka pa, okay? I love you. Basa ni Andres sa note na binili ni Calici sa mesa ng kwarto nila. Napangiti siya ng malawak dahil mukhang napaamo na talaga niya ang tigre. Chinek lang ni Andres ang kaniyang mga emails at nakipag-online meeting sa kaniyang kasamahan. Si Calici naman sa kabilang banda ay ganadong-ganadong matuto tungkol sa pagpapatakbo ng isang kumpanya. At kahit may talento na ito sa paggawa ng mga pabango, ay mas gusto pa rin niyang matuto galing sa mga kilalang chemist na nagtatrabaho sa kanila. Masaya akong bumibisita ka rito sa office at sa lab, anak. Ako rin po, Daddy. Siguro dahil rin po yun kay Andres. Sinabi kasi niya sa akin noon na gawin ko na raw ang gusto kong gawin. Hindi ko na malayan na nakakalimutan ko na palang responsibilidad ko bilang tagapagmana mo. Hay anak, proud na proud ako sa'yo. Thank you, Dad. Pero mas proud ako sa'yo kasi pinalago mo ng mabuti ang kumpanya mo. I am excited na sumunod sa yapak mo. Niyakap siya ng kanyang ama, tsaka siya nito hinalikan sa noo. Nang mag-6:00 ay napagpasya na ni Calicing umuwi. Nang makarating siya sa kanilang mansyon, ay tila madilim, kaya naman ay natakot siya. Andres? Nasaan ka? Andres? Ma'am Calici. Ay multo! Yaya? Yaya Nora, ikaw ba yan? Bakit madilim dito? Ay, kaka-brown out lang po, ma'am. Pero si Sir Andres po nasa may swimming pool. Ah, salamat. Sagot niya rito at agad nagpunta sa swimming pool area. Subalit nagulat siya nang makita ang tea light candles na nagmistulang aisle. Natagpuan rin niya si Andres sa dulo nito at nakangiti pa nang makita siya. Anong meron? Kinakabahang tanong niya sa binata. Malalaman mo rin mamaya. Binigyan siya ni Andres ng isang bouquet ng red roses. Tsaka siya nito pinaupo sa setup nitong mesa. Meron itong mga kandila rin na nagsilbing ilaw sa kanila. Gutom ka na ba? Nagluto ako ng steak at naghanda rin ako ng wine. Saad pa ni Andres sa kaniya sabay kindat. Talaga? Thank you, Han. Pero teka nga, ano bang meron? Pasasalamat sa mga araw na inalagaan mo ko. Nakangiting sagot ni Andres sa kanya. Sabi ko naman sa'yo na hindi na kailangan, di ba? Pero gusto ko, honey. Gusto kong iparamdam sa'yo ang pasasalamat ko. At iparamdam rin ang pagmamahal ko sa'yo. Thank you sa paghanda nito. Nagustuhan kong setup mo. Ang ganda pa ng table setup. Siyempre, ako ang gumawa nito. Aba, ang yabang. Sige nga, tikman nga natin ang steak mo. Saad pa niya at tinikman ang steak na niluto ni Andres. Nanlaki ang mga mata niya dahil kuhang-kuha nito ang gusto niya. Well done, my love. Ang galing mo. Wika pa niya, tsaka sila nag-appear. Ipinagpatuloy lang nilang pagkain at nag-usapan ng kung ano-ano. Alam mo, bakit hindi man lang pinaandar nila Yaya ang mga ilaw eh? May solar panel naman dito sa bahay. Hindi ko rin alam, honey. Pero, tignan mo, may magic ako. Nang pinitik ni Andres ang daliri nito, ay biglang umilaw ang buong paligid. Subalit biglang nangilid ang luha ni Calici nang makita ang malalaking letras sa harap niya. Tumayo si Andres tsaka ito lumuhod sa harap niya. Han, I want you to have a decent engagement proposal kasi alam mo naman ang unang proposal ko sa'yo. Nasa bar tayo ni Nazarena at Melchor. Natatawang panimula ni Andres. Gusto ko lang sabihin sa'yo na masaya akong nakilala kita. Kahit ubod ka ng sungit nun. Pero alam ko, sa kaibuturan ng puso mo, na mabait ka. Pinapangako kong mamahalin kita habang buhay. At sasabayan sa mga kaartihan mo. Gusto kong makasama ka araw-araw at sa panghabang buhay. Kaya, Calici Rain aficionado,
Will you marry me? Sunod-sunod ang pagtango ni Calici habang umiiyak siya. Nanginginig pa ang kanyang kamay habang sinusuot ni Andres ang singsing sa daliri niya. Ang ganda ng singsing. 2 ng engagement ring ko. Naluluhang saad niya. I love you, my fiancé. Saad ni Andres, kaya naman ay mas lalong naiyak si Calici. I love you more, honey. Huwag mo na akong paiyakin. Baka masira pang makeup ko. Kakaritas ko palang kanina bago umuwi eh. Natawa naman si Andres sa sinabi niya at mabilis siya nitong niyakap ng mahigpit. Hindi ko ma-imagine na may gantong pakulo si Lord sa buhay ko. Pero labis ako nagpapasalamat sa kanya kasi binigay ka niya sa akin. Nang gumala siya sa pagkakayakap ni Andres, ay hinawakan niya ang mukha nito at dahan-dahang hinalikan ang labi nito. Ang saya-saya ko! Sigaw pa ni Andres matapos niya itong halikan. Napatawa naman siya sa pagsigaw ng kanyang fiancé. Inanunsyo nila sa mga tao sa mansyon at maging kay Hugo ang final engagement proposal nila. Natuwa naman ang mga ito at good luck pa kay Andres na siyang ikinatawa ng lahat. Ipinakilala rin ni Andres sa kanyang pamilya si Calici na siyang ikinatuwa ng mga ito at makalipas ang 1 linggo ay inihanda na nila ang nalalapit nilang kasala. Han, pwede bang mag-inarte ako for the last time para sa kasal natin? Panlalambing pa ni Calici habang nasa sala sila ni Andres. Han, bakit may for the last time? Pwede ka namang mag-inarte kahit kailan mo gusto. Di ba nga sabi ko sa'yo? Sasamahan at susundin kita sa lahat ng kaartehan mo. Yes! Thank you, Han. Ang swerte ko talaga sa'yo. Saad pa niya, tsaka niya hinalikan sa pisngi ang fiancé. So, let's have our prenup photoshoot sa Paris? Saan ko ba gustong ikasal? Sa Singapore or sa Italy? Nakita niyang napalunok si Andres sa suggestion niya, kaya naman ay ngumuso siya dito. Hindi kasi kaya ng budget ko, honey. Alam mo naman ay, hindi ako kasing yaman mo. Huwag ka nang mag-alala sa gastos. Sinabi naman ni Daddy na siya nang bahala dahil gusto niyang magkaroon tayo ng magandang kasal. At isa pa, Han, once in a lifetime lang tayong ikasal. Tumango si Andres sa kanya, kaya naman ay hinawakan niya ng mahigpit ang isang kamay nito. Huwag mo nang problemahin ang gastos, okay? Ang mahalaga, masaya tayo sa araw ng kasal natin. Oo, honey. Nakangiting sagot ni Andres sa kanya. Matapos ang 3 buwan na preparasyon, ay nangyari ng pinakahihintay na araw ni na Andres at Calici, ang kanilang kasal. Napagpasyahan nilang dito na lang ikasal sa Pilipinas para hindi mahirapan ang kanilang mga bisita. Habang nasa altar si Andres ay hindi niya maiwasang kabahan. Excited na kasi siyang makita ang kanyang mapapangasawa. Kaya nang bumukas ang pintuan ay doon na siya napaluha. Kasama ni Calici si Hugo habang naglalakad sila papunta sa kanya. Naging maganda ang takbo ng seremonya hanggang sa natapos ito. Natagpuan na lang ni Calici ang kanyang sarili na hinahalikan na ni Andres habang naghihiyawan at nagpapalakpakan ng mga tao sa loob ng simbahan. Kasal na tayo, honey! Sigaw pa niya sa asawa. I love you, asawa ko. Matamis na wika ni Andres, kaya naman ay ginawaran niya ito ng malawak na ngiti. Sigurado ka bang hindi na masakit yung sugat mo sa tiyan? Kumunot ang noo ni Andres sa tanong niya. Oo naman, honey. Bakit mo naman natanong yan? Sinisiguro ko lang, baka kasi mapano pa yan mamayang gabi. Malakas na tumawa si Andres nang mapagtanto ang sinabi niya. Napailing pa ito sa kanya at mabilis na tinaas baba ang kilay. Naging maganda ang takbo ng buhay mag-asawa pagkatapos nilang ikasal. Pinili nilang sa mansyon pa rin tumira para may kasama si Hugo, lalo na tumatanda na ito. Nagkaroon ng maraming project si Andres bilang engineer at suportado naman si Calici dito. Si Calici naman sa kabilang banda ay pinakilala bilang CEO ng kanilang kumpanya. Nag-launch rin ng bagong collection ng pabango na naging patok rin sa media. Hindi nagtagal ay
Nagkaroon ng 2 anak ang mag-asawang Andres at Calici. Isang anak na lalaki at anak na babae. Sina Malik Kingsley at Rhiannon Malka. Maayos na pinalaki ng 2 ang kanilang mga anak. Naging malapit ito sa kanilang mga maid at ibang kasamahan sa mansyon na siyang ikinatuwa ng lahat. "Mommy, sindihan mo na ang candles, please." Utos pa ni Rhiannon sa kanya. Sasalubungin kasi nila ang kaarawan ni Malik at saktong gumising rin si Rhiannon para samahan sila. "Wait lang baby, kinukuha pa ni Daddy ang cake. Masyado ka namang excited." Natawa pa siya nang sumimangot ito sa kanya. "Manang-mana mo talagang kasungitan ko noon, anak." Magsasalita na sana ang anak niya nang dumating na si Andres. Dala-dala ang cake na sekreto na nilang tinago sa ref. Sinindihan na rin ni Calici ang kandila kaya naman ay nagningning ang mga mata ni Rhiannon. "Gisingin mo na si kuya, anak. Slowly lang ha, okay?" Utos naman ni Andres. Tumango si Rhiannon sa kanya at ngumisi. "Kuya Malik, wake up! Kuya, tingnan mo may sunog!" "Ria?" Mabilis namang nagising si Malik tsaka siya palingalinga. "Anong sunog? Nasaan ang sunog?" Happy 10th birthday, Kuya Malik! Nakahinga naman ng maluwag si Malik nang mapagtanto ang kandila pala ang tinutukoy ni Rhiannon. "Thank you, Mommy, Daddy, Ria." Nakangiting sambit ni Malik sa kanila. "Happiest birthday, Kuya Malik! Thank you for being the best brother. I love you!" Bati ni Ria dito. "Thank you, Ria. Pero ang sama mo kasi akala ko talaga may sunog." "Oo nga anak, hindi magandang biro yun." "I'm sorry po, namana ko lang po kay Mommy." Inosenteng sagot ni Rhiannon, kaya naman ay biglang napatawa si Andres. "Bakit ka po tumatawa, Dad?" "Kasi tamang sinabi ni Ria." Napatawa silang tatlo sa sinabi ni Andres habang si Calici naman napasimangot dito. "Joke lang, Han. Dali na kuya, mag-wish ka na tapos i-blow mo na ang candle." Pumikit si Malik tsaka siya nag-wish. Napangiti pa sina Calici at Andres habang tinitignan ng kanilang panganay. Nang matapos na mag-wish ni Malik ay hinipan na rin ito ang kandila. "Yay! Bukas na natin kainin ng cake ha? Matulog na rin kayo kasi may surprise kami ni Daddy bukas." "Mommy, sabihin mo na sa amin ang kung ano yung surprise nyo." "Anak, hindi na surprise yun kapag sinabi namin sa inyo." "Hindi ako matutulog hanggang hindi mo sinasabing surprise nyo." Mataring na sagot ni Rhiannon. Pinagkrus pa nito ang mga braso niya, kaya naman ay ganun rin ang ginawa ni Calici. "Okay, sasabihin ko sa inyo ang surprise namin ni Daddy pero Ria, can you promise na hindi ka na magtatry? It's not good, anak." Yumuko si Rhiannon tsaka ito tumango. "Hindi kita pinapagalitan ha? Sinasabi ko lang sa iyo ang tama." "Yes po, Mommy. I'm sorry. Promise po hindi na ako magsusungit at magtataray." "Good. Ang surprise namin ni Daddy ay pupunta tayo sa Disneyland bukas." Sabay na nagningning ang mga mata ng mga bata. "Talaga po ba? Thank you, Mommy, Daddy. Kasama po ba sila Yaya? Pati po sina Kuya Ian, Kuya Chico?" "Oo anak, lahat ng kasama natin dito sa bahay. Pati si Lolo Yugo." Nakangiting sagot ni Andres dito. Hindi na nagtanong ulit ang mga bata at napagpasya ng matulog dahil sa excitement. Nauna nang bumalik si Calici sa kwarto habang si Andres naman ay binalik ang cake sa ref. "Bakit hindi ka pa natutulog, honey?" "Masyado lang ako na-overwhelm sa lahat ng nangyari sa buhay natin, Han. Masayang-masaya lang ako." "Ako rin, Han. Thank you for being a good mother sa mga anak natin. Pero aminin mo, mahirap kalabanin ang sarili mo, no? Nakahanap ka ng katapat mo, si Ria." Napailing na lang si Calici sa kanyang asawa. Matamis niya itong hinalikan sa labi at tuluyan ang natulog.
Sa pagdaan ng mga taon, ay pinapangaralan pa rin ni Khaleesi ang kanyang mga anak na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa, walang langit at walang lupa. Dahil iyon ang natutunan niya sa minsang pagkakamali niya. Ang pagiging matapobre at mapagmataas sa kapwa ay walang maidudulot na maganda. Subalit, swerte si Khaleesi dahil naging mabuti at mahaba pa rin ang pasensya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Marahil ay nasanay ng iba, ngunit may mga tao ring bagong-bago sa kanila ang ganong asta. Gaya na lang kay Andres na sinubok ang kaniyang pasensya at sarili, lalo na't ito ang magiging asawa niya. Pero hindi siya sumuko at sa halip ay ginawa niya itong hamon sa kaniyang sarili. Nagbabaka sakaling mapaamo niya ang isang tigre. Ang buhay ay tiyak na nagbabago, subalit mas maganda pa rin kapag ang pangit at bulok na katangian ng isang tao ang mabago. Hindi man naging perpekto si Khaleesi, ngunit natutunan niya ang kaniyang kamalian noon at tuluyang binago. Hindi lang para sa kaniyang sarili, kung hindi para na rin sa ibang tao. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Ma'am Jerly Rizabel from Hong Kong, Ma'am Ayesa Urban from Hong Kong, Ma'am Amira Ateng from Cotabato City, Ma'am Carmela Peregrin from Catanawan, Quezon, Ma'am Loref Contimayor from North Cotabato. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.